Masyado tayong naka-focus sa strategy. Pero kung tatanungin niyo yung sarili niyo kung hindi pa kayo profitable ngayon, nakailang strategy na ba kayo? Hi guys, so dito sa video na to, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit sobrang importante ng context sa trading. Kasi napapansin ko karamihan ng mga beginners ngayon, well, dumaan din ako sa phase na to, no? Masyado tayong naka-focus sa strategy. Pero kung tatanungin niyo yung sarili niyo kung hindi pa kayo profitable ngayon, nakailang strategy na ba kayo? Right? Kasi strategy guys, very personal yan. Sobrang daming strategy na nag-work, but it doesn't mean lahat mag-work sa inyo. You just have to find that one strategy na magsusuit sa inyo, no? And kayo mismo yung makaka-discover nito. Kayo mismo yung makakagawa ng sarili nyong strategy. But maliit na part lang yan ng trading natin. Ang pinaka-importante is yung context. So dito papasok yung market. So pagpasensyahan nyo na ang pagsulat ko. Market framework. Okay, so this is not a strategy, but this is how you read the market. So remember, meron tayong dalawang sides lagi sa trading. Yung bullish and yung bearish. Now, ang question, saang side ka ba? Hindi porket bullish ako and bearish ka, it means tama ako, mali ka, right? So, depende to sa view natin sa kung anong nangyayari ngayon sa market. So, you have to have directional bias. Okay? So, bago pa kayo pumunta sa strategy, kailangan somehow nababasa nyo na yung market. Ano yung projection yung pwede niyang gawin or pwede niyang puntahan? Upside ba or downside? Now, let's say for example, nakagawa ka na ng directional bias mo based sa market framework mo. That's the time dun papasok yung strategy. Paano kayo papasok dun sa opportunity na yon, right? So let's say bullish ako dito, regardless kung anong strategy pa yung gagamitin ko, ang importante, meron akong directional bias which is bullish. Okay? So to illustrate, very basic example, no? So let's say for example, uptrend yung market. Now ang question is, how do you define an uptrending market? Kasi magkakaiba-iba tayo ng pag-read sa market. So, for example, ako, price action, I define an uptrending market based sa higher highs and higher lows. Right? Pwedeng Elliotian ka, so gumagamit ka ng Elliott wave. Ang pagbasa mo sa uptrending market is based on counting, right? 1, 2, 3, 4, 5. Pwede rin ang pangalan nyo dito, gawin yung name ng mga animals. So, dito, dog, cat, tiger. So, depende. So, you have to define how do you read the market. So, let's say, na-define ko na uptrending yung market. Right? So, uptrend. That means, I'm bullish dito. Now, dun palang papasok, paano kayo mag-enter sa market, right? So, since bullish yung directional bias natin dito based sa context, ang iisipin ko lang, paano ako maglo-long dito? Okay? Hindi ako mag-iisip ng anything bearish, right? So, pwedeng magkaroon ng bearish price action. But again, ang focus ko is to the upside. Kasi na-established ko based dito sa pinapakita ng market or sa pagbasa ko sa market, bullish yung possible move niya. Okay? So, very basic na tong example na to. So, itong video na to, ginawa ko lang randomly. So, kung hindi nyo maintindihan, let me know. Maybe sometime soon, gagawa ko ng video regarding this. But siguro to simplify, I'll give you 3 steps. Okay? Para mas mapadali yung pag-analyze nyo. So, number 1 is to have a directional bias. Okay, dito papasok yung context. How do you see the market? So, bullish ba kayo or bearish? Number 2, trade location. Saan nyo gustong mag-trade? So, na-establish nyo na bullish kayo or bearish. Now, the question is, saan nyo gustong mag-trade? And then number 3,
dito nyo ipapasok yung strategy nyo. Okay? So, step 1, directional bias. Step 2, trade location. Step 3, strategy. Hindi pwedeng mauna yung strategy, guys. Okay? Ito muna. So, just to give you an example, ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong analysis nung November 17, Friday. So, kung nanonood kayo ng daily analysis ko, matatandaan nyo to. And, papakita ko rin sa inyo yung nangyari after that. Alright? So, good luck and trade safe. Intraday level natin. Right? So, ito yung support natin. Previous resistance, pwedeng mag-act as support. But again, like what I've told you dun sa video yesterday, possible na hindi na tayo pumunta dito because kung hihintayin pa natin dito, let's say, kung pumunta dito yung price, medyo deep retracement na to, na tong move na to, right? Meron tayong momentum move right here, acceleration. So, ang in-expect ko, hindi na siya, malaki yung possibility na hindi na siya mag-retrace dito, right? So, yung scenario is nag-form siya ng bull flag and then nag-breakout to the upside. So, kung na-trade nyo to maybe sa hourly time frame, good job, right? Na-hit nyo yung first target, yung immediate resistance. Although nag-hold, I'll still be looking for long. Kasi ang possible scenario na mangyayari dito intraday, magkaroon siya ng sideways. Right? So, kung sideways, okay, kapag sideways yung market condition, guys, regardless kung anong time frame yung tinitingnan nyo, magpipingpong lang yan sa upper and lower extreme, right? But you also have to consider yung prior move. So, dito, impulse up yung move niya, so bullish. So much better to go long sa lower extreme kaysa i-fade natin yung upper extreme. Okay? Kasi yung momentum nasa side pa natin. Okay? So yeah, if ever na intraday mag-bounce dito, pwede tayong mag-long targeting this level or this level.